mainit na balita. Malinaw po na reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi nyo, pangako 7 piso at parang sort of ganon. Pumalinawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? Napanood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. You're talking, na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Hindi po, nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, para lang po hindi malito. Then, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside. Morning po, Yusek. Binatikos po ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque yung anyay lantarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng investigasyon ng Hong Kong sa umano'y gold-linked money laundering activities. Ito po yung nabanggit din sa isang media entity dito sa Pilipinas, bukod po doon sa mga report from Hong Kong and Taiwan. Nakarating na po ba ito sa kaalaman ng Pangulo? Ano po yung kanyang reaction kaugnay nitong panibagong allegation po na ito? Wala pong katotohanan. Yun lang po. So you categorically deny po ito? Walang katotohanan. Doon po sa pagdalo ng Pangulo kanina po sa One Cebu rally sa Cebu, yung po ang presensya ng Pangulong Marcos ay sign po ba yon na yung suporta niya kay suspended Cebu Governor Gwen Garcia ay parang sign din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni Governor Gwen doon po sa kautusan ng Ombudsman? Wala po tayo nakikitang ganun. Yun lang po. Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi nyo, pangako 7 piso at parang sort of ganon. Pwede po malinawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? Napanood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking, na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng Palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Hindi po, nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, para lang po hindi malito. Then, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Ms. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito. Inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang Palasyo, ang Pangulo, at ang gobyerno. Let's move on. Thank you. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, nitong weekend mo nag-kausap si Pangulong Marcos at saka si Prime Minister Anwar Ibrahim. May we get some details kung ano po yung napag-usapan nila aside from economic and security? And isasabay ko na rin, Yusek, yung tanong na nabanggit din ni Pangulo na sabi niya makikita sila sa ASEAN Summit this coming May. Kailan po ang alis ng Pangulo para doon sa ASEAN Summit? Ang summit po ay gaganapin sa May 26 to 27. Asahan niyo po, dadating po, aatin po ang ating Pangulo sa nasabing ASEAN Summit.
Ang napag-usapan naman nila ay nakikita po natin sa body language at sa magandang pagngiti ng Pangulo. Ibig pong sabihin ay napag-usapan nila mga hamon sa ekonomiya at seguridad na maaaring kaharapin po ng ASEAN. At nais po din nila kung ano pa po ang issues patungkol po sa ekonomiya at seguridad, maipagpatuloy po ito at mapag-usapan sa ASEAN Summit ito po sa Kuala Lumpur. At kung di po ako nagkakamali, nabanggit din po na wini-wish po ni Prime Minister ng good luck ang ating Pangulo sa darating na eleksyon. Last Salamat po. question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Yusek, reaction lang from the palace. Sa SWS survey kasi na isinagawa noong April 11 to 14, sinasabing 93% ng mga Pilipino ang susuporta sa mga kandidato na nagtataguyod ng mas maraming oportunidad sa trabaho, pagpapalakas ng agrikultura upang dumami ang produksyon ng pagkain sa bansa. Masaya po tayo, masaya po ang Pangulo na ganyan po ang nagiging resulta dahil ang mga botante po ngayon ay nabubuksan na po ang isip kung sino ba dapat ang kanilang iboboto. At ito mga nasabi po na mga kagustuhan ng mga boboto para sa isang leader ay nakikita po sa mga miyembro po, mga senatoriables po ng alyansa. Alyansa na ang mga pangalan ay binanggit ni Pangulong Marcos Jr. dito lamang po sa katatapos na campaign sortie sa Cebu. Yusek, ano po ang nakikita ng Malacanang na posibleng factors na nakapag-contribute na nag-iba po yung pananaw ng ating mga voters po para sa mga kandidatong tumatakbo ngayong midterm election? Nakikita po siguro nila kung ano ang naitutulong ng pamahalaan, especially patungkol po sa agrikultura. At kung papaano po ba tinutugunan ang issue po ng kagutuman at kahirapan. Kailangan po talaga natin iboto ang mga nagtatrabaho, hindi lamang po yung gumagawa ng intriga. Thank you, Yusek. Thank you, Yusek Claire. At ngayon po ay handa na po tayong tumanggap ng inyong katanungan. Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, recently the Philippines achieved its highest ranking in 21 years in the World Press Freedom Index, as reported by the Reporters Without Borders. This was mainly attributed to the government's boosted efforts to address media-related threats and attacks. Your comment on this? Yes, definitely. That's good news. The President is delighted with that latest ranking of the Philippines in relation to its upholding the press freedom. Okay, it shows that the President respects one's right of expression and the responsible journalism. So maganda pong ito po ay maganda po na naipapakita ng Pangulo na the President is not gearing towards dictatorship. Malaya po ang pamamahayag na nakikita po natin sa kasalukuyan. Follow-up lang po. How can the present administration, particularly the Presidential Communications Office and other relevant agencies, ensure that that the rights of media workers in the country are upheld and recognized? Lalo na po't kamakailan, unfortunately, may napas lang pong isang veteranong mamamahayag. Katulad po, noong pa pong 2024, ipinangako naman po ng Pangulo. And I quote, ang sabi po ng Pangulo, "Be assured that we are doubling down on our commitment to protect our journalists and to uphold press freedom. We stand with you, hand in hand, in this fight." So hanggang ngayon po, 2024 po yan sinabi ng ating Pangulo. At ngayon po ay nakita niyo po ang nagiging resulta. Paiigtingin pa po ng ating Pangulo, ng administrasyon, ang kalayaan sa pamamahayag. Asahan niyo po yan. Thank you, ma'am. Clay Pardilla, People's Television. Good afternoon po, Yusek. VP Sara Duterte calls the complaint against Congressman Pulong Duterte a part of the administration's political attacks. Your reaction po? As I have said during the last press briefing, that the Vice President should have at least
leveled up in her discussions, in her responses in certain issues. But it seems that she never heard anything in regard to that. Or she just refuses to listen. Hindi siya nag-level up. Mas parang bumaba pa. Inuulit niya muli ang kanyang mga excuses na pamumulitika, politicking. Kung ito ay patungkol sa inyong kapatid, sinabi niya po sa interview, hindi pa niya nakakausap si Congressman Pulong Duterte. At malamang ay hindi niya rin po nadinig ang interview sa kanyang kapatid. At ito po ay nasama na po sa news. At and I quote, sa Tagalog po ito, pero he said it in Cebuano. Sa akin mga kapatid na Davaoenyo, ngayon nakita nyo na naman ang video. Matagal-tagal na yon nangyari. Sige lang, decision nyo po pa rin kung sino ang iboboto nyo sa pagka-congressman sa unang district. Di ako makikialam sa Ani Duterte sa wikang Cebuano. Cited po ito sa isang news article ng Abante. Now, kung inamin naman po ni Congressman Pulong Duterte, ayon sa kanyang pag-interview, hindi niya tinanggi ang video. Papaano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Nabanggit dito na ang pag-hire, pagkuha ng ibang mga kababaihan for their own satisfaction, ang sandaling kaligayahan, bakit ito ibibintang sa Pangulo? Hindi ba dapat sagutin na lamang nila kung ano ang complaint? Definitely, Congressman Pulong Duterte is a public servant. He should know his obligations. He should know the laws. He should know what good traits of a leader should be. Or what good traits that a leader should describe himself. Ma'am, follow-up po. How does Malacanang CVP Sara publicly defending Kong Pulong and their history of siding with figures involved in serious crimes like Pastor Kibuloy, who's facing sexual abuse and human trafficking charges? Yun na po ang nangyayari. Ganyan po ang nangyayari kapag ka po kakampi, kaibigan, parang gustong agad ipawalang sala at kailangang ibato ang kasalanan sa pamumulitika. I just would like to remind you of one of the episodes of Gikan sa Masa Q&A. That's, if I'm not mistaken, that's March 10, 2024. Okay? When the president was interviewed by certain media personnel or vloggers, Pastor Kibuloy admitted that he was once complained of illegal conversion land. Illegal land conversion wherein she could be imprisoned for 6 years. Ang sabi po ni Pastor Kibuloy, nagpapasalamat siya kay Mayor, or tinawag niyang Tatay Digong, Mayor Digong, dahil si Mayor Digong ang lumakad. Pinuntahan ang dapat puntahan. So ano po ba ang nangyayari kapag ganito po ang sinasabi? So, kung dapat may managot po dito sa ginawa po ni Congressman Pulong, since kanya naman pong hindi idininay, kanya pong inamin ang video, lumalabas sa kanyang interview, di dapat managot ang dapat managot. Tina Panganiban Perez, GMA News. Good afternoon po, Yusek.
In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po, ma'am. Sa kanya pala lang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang, kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong